Okay, so this is BTC. Ganito mag-scalp. Galing na ako sa 1 hour. So, uptrending yung market natin. So, higher time frame ko na is 1 hour. Then, um, nakita natin tong structure na to. Up, down, up. Sorry. And yan. Okay? So, eto, valid to na order block. So, para tayo sa lower time frame, pwedeng 15 minutes. So, valid to na OB and i-refine ko lang. So, dito yan. And meron ditong decisional OB and extreme OB. Okay? So, ang gagawin ko dito, once na tumama siya dyan, pwede akong bumaba ng 5 minutes, 3 minutes, or 1 minute para mag-confirm. So, yan, baba si BTC. Bumaba yung price. Sabi natin, 1 minute. Kasi kung ito. Okay, so yan TOI natin ha. Tignan nyo wait lang. Last. Gusto lang ko share. 15 minutes, ito yung order block mo. Kung i-refine mo siya sa 5 minutes, magiging ito, di ba? So, hindi, yung tumama na yon sa 15 minutes, pero sa 5 minutes OB, hindi pa siya tumama. Kumbaga, nirefine natin ng nirefine. And papakita dyan yung liquidity. Ito yung dalawang liquidity na pwede pang isip or minsan kasama yung order block mo. Kaya bumababa pa. Kung pumunta ka sa 3 minutes, okay, ang nagiging OB mo is ito. Mas malinis. And 1 minute, last na to. Okay? So, ang gusto kong mangyari, pag tinapik to ni market, is mag-create siya ng bullish reaction. Ganito, bago pa siya bumaba dyan. Let's say tumapik, konting react, bumalik, or isip niya yan, tapos gumanyan, tapos tumaas na ulit. Okay, sorry. Ulit. Baba, touch, tas angat, isisip niya yan, tapos lagpas, tapos ganito ulit, tas taas. Yan yung gusto kong makita. And may last sweep. Yan yung consideration na yung last sweep. After kasi nito, pwede na ako mag-consider ng long. And imagine, pag dyan ka nag-plot sa 1 minute, and pumasok ka lang dito, kahit dyan, and stop loss mo dyan sa dulo na yan, and tinarget mo yung high na yon, ito, that's 7RR na. Ganon yung power ng refinement. Okay? So, wait natin to. Update ko kayo sa next confirmation. So, yan. I-running record ko na lang to. And by the way, this is decisional order block. What if si market lumagpas and nag-trade below? When I say nag-trade below, lumagpas siya dyan, hindi na bumalik, at gumawa na siya ng structure dito and nag-trade siya below. Then, i-consider ko tong OB natin sa extreme. Okay? So, wait natin. Pwede kasi siya lumagpas tas bumalik eh. Ito yung mga consideration. Itong liquidity. Ito. Okay, valid pa. Kahit isip niya yung dalawa. Wait natin, maganda to.
Tipin mo na iwan ka dyan, hindi ka may iwan dyan. Sabi mo nga. So, ito yung OB ng 15 minutes. Ito yung refine. Tumama siya. So, punta natin sa 5 minutes. Tumama din. 3 minutes. Okay, sa 5 minutes siya tumama. So, within this 5 minutes, same thing na kukunin natin tong galing sa 1 minute. Okay, ganun dapat yung makikita natin. Kasi ganun yung hinahanap ko. So, bumaba, maas, sip, tumaas, at bumaba. Okay, so ito na ba yon? Hindi po yan yon. Okay, clear na clear, hindi ito yung hinahanap natin. Okay, 5 minutes. Dahil, wala naman siyang change of character na mangyayari. Which is dito pa yun. Okay? So, hindi ito. So, kaya balik tayo sa kaninang POI natin dito sa ilalim. So, makikita nyo mamaya pag ginawa nyo yun. And pag hindi nyo ginawa, then makaka-adjust tayo. So, pag pupunta ka dito sa lower time frame like 3 minutes, makakakita ka for sure. Kasi hinahanap mo siya. Pero dun kasi sa original plan mo, hindi mo na siya nakita. Like for example yan, sa 1 minute, tumama siya. Baba, tapos let's say ito yung change of character mo. Okay. And napansin mo, wala siyang sweep sa ilalim. Wala nangyari. Tapos balik doon, tapos baba dito. Okay. That's because hindi yan yun. Hindi yan yung hinahanap natin. So, pag bumalik ka sa 15 minutes, makikita mo yan as a form of inducement. Okay? So, inducement lang yan. As yung market is tataas, baka habulin nila. Pero, pwede pang isweep to ni market yan. Isweep yan ni market. And pag sinip niya yan, then matatouch na yung POI natin. Or yung entry. So, wait natin ulit. And update ko na lang kayo. 5 minutes. This is liquidity. Binitin eh. And ito yung waiting natin sa POI. Okay. So, see you ulit. Okay, so 15 minutes and October 17 na. Yan. So, tignan natin siya sa refinement. And i-explain ko sa inyo in detail. Okay, so alisin natin to. Okay, so punta tayo sa 5 minutes. So, yun na yung ginawa niya. Na-break niya to. And, ito yung sweep. Okay, ito papakita ko sa inyo. Okay, so ito na yung 5 minutes. And na-sweep na yung liquidity. Okay, ito yung liquidity sa taas. So, taken na siya. Okay? And na-sweep na yung liquidity rin dito, which is pwede pa nga to eh. Pero dahil ni-refine natin to into 1 minute yan, na-sweep niya yan. So, kung iso-zoom in mo yan, nalagpasan niya yung liquidity na yan. So, papakita ko sa inyo. Ayan, so nakita nyo, na-sweep niya yung liquidity. So, I hope nakita nyo yan. Next. Yung hinahanap natin dito na ganito is dapat sa 1 minute natin makikita. So, pasok tayo sa 1 minute. Okay. So, from this 1 minute, syempre, ang unang hahanapin mo is yung tumapek sa 1 minute order block natin. Alisin na natin to kasi 5 minutes to. Ito yung first na tumapek sa 1 minute. Okay? Itong candle na to. Ganito kasi hinahanap natin eh. First touch, tapos nag-react, tapos
baba para isweep, tapos lagpas sa last pullback, tapos balik lang din doon, tapos taas na. Okay? So, ito yon. First touch, yan. First touch, pullback si market, last sweep, na-break niya to, and balik lang siya din doon. Okay? Kaya yung sinasabi ko sa inyo is pwede ka dyan pumasok kahit saan na mismo dyan kasi loob na to ng 1 minute. Kaya kung mapapansin mo yung entry natin is somewhere between na lang dito sa area na to. And yung SL natin is refine na sa liquidity. So, balik tayo sa 5 minutes. And kung i-check nyo, yan, makukuha mo yung 7RR na yon. And yung target mo is yung high lang dapat. Right? So, ganun mag-mapping or mag-scaling. When you say scaling, nire-refine mo siya into lower time frame. And alam mo talaga yung ginagawa mo para hindi ka basta-basta na SL ng market. Pero nirefine natin to sa 1 minute pero hindi tayo na SL kasi alam natin yung placement ng liquidity. So kung kinakabahan ka pa dito sa liquidity na to, pwede mo ilagay kasi yan dito. Okay? Bakit dyan ko nilagay? Kasi nakatake na siya ng liquidity dito. And most likely, pwede nga niyang hindi na i-take to eh. And kung gusto mo pa i-refine yung entry mo, pwede naman. So, depende sa'yo. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit anong refinement mo dito sa 1 minute, goods na yung entry mo dyan. Lagyan mo na lang ng magandang stop loss and you're good to go. Okay? So, marami pa akong example nito. If gusto mo yung mga ganitong content, nagre-refine and medyo advanced, follow nyo na ako sa YouTube and bibigyan ko kayo ng maraming trade dissection kung paano ko nagko-confirm sa lower time frame. So, yun lang. Happy trading and happy weekend sa inyo. Thank you!